Good morning po mga kapatid. Our devotion for today, Rejoicing in Salvation. Our scripture reading, 1 Timothy chapter 1 verse 12 through 15, and our key verse, Philippians chapter 4 and verse 4. Ang sabi ni Apostle Paul, Rejoice in the Lord always, and again I say, Rejoice. Kung meron hong tao ang pinaka mas gumamit ng salitang kagalakan or magalak, sa salita ng Panginoon or sa Biblia, wala pong iba kundi si Apostol Pablo. At yon ay lubos na kahanga-hanga. At the same time, yun din ho ay talagang ang hirap paniwalaan. Because hindi po ba sa buhay ni Apostol Pablo, sa kanyang pangangaral ng mabuting balita ng ating Panginoon Kristo, siya ay nakaranas na siya ay pinarusahan, siya ay pinagbabato, siya ay hinahamak, siya ay pinagtatawanan, siya ay kinukulong ng ilang beses. So si Apostol Pablo, mas alam niya ang kalagayan o kung ano ang nasa loob ng kulungan kumpara sa iba pong mga kriminal. So makikita po natin paano niya naisip ang salitang rejoicing. Paano niya nasabi na magkaroon tayo ng kagalakan. Kung titingnan natin ang mga sulat ni Apostol Pablo, napakalaya niyang sabihin na tayo'y magalak sa Panginoon. I can say ang reason, it is because nakita niya ang gawa ng Diyos sa kanyang kaligtasan. Ang sabi nga sa 1 Timothy 1:14 and 15, nakita niya dito ang biyaya ng Panginoon na talagang sumagana sa kanyang buhay. Dahil hindi siya deserving sa kaligtasan, naranasan niya ang kindness, ang goodness ng Panginoon. At ito ay kanyang tinanggap ng libre through faith in the Lord Jesus Christ. So sinabi rin ni Apostol Pablo na this is a faithful saying and worthy of all acceptation, na si Jesus ay naparito upang iligtas ang mga makasalanan. Na ang sabi nga po ni Apostol Paul, siya ang pinakapangulo. So ito ho ay dapat nating maintindihan. Once inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas, kinagkatiwalaan mo yung kanyang kamatayan sa krus, siya ay nagtigis ng banal na dugo upang yon ay maging kompletong kabayaran sa iyong mga kasalanan. Imagine ang nangyari sa iyong buhay. Nagkaroon ka ng supernatural transformation. Ikaw ay naging bagong person. Ikaw ay naging bagong nilalang. Hindi pinalitan ng Diyos or hindi ginawang better ng Diyos ang dating ikaw. Ikaw ay naging bago. So ikaw ay nailipat mula sa kadiliman, tungo sa liwanag, mula sa kamatayan, tungo sa buhay. Inilipat ka sa paghahari ni Satanas, tungo sa kaharian ng Diyos. Inilipat ka sa paglilingkod sa kasalanan, tungo sa paglilingkod sa katuwiran. Ikaw ay iniligtas ng Diyos sa kapahamakan na walang katapusan at binigyan kanya ng regalo ng walang hanggang buhay. Ikaw ay naging kaibigan ng Diyos. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Ang amang nasa langit ay iyong naging ama. At ikaw ay mayroong banal na Espiritu Santo na nananahan sa iyo. Ikaw ay ipinanganak na muli. Ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. So, bigyang pansin mo kung gaano kadakila, kung gaano kabuti, kung gaano kaganda ang kaligtasan na ginawa ng Diyos para sa iyo. And that is enough reason para ngayong araw na ito at sa bawat araw, ikaw ay magkaroon ng kagalakan. Rejoicing in salvation. Lord God, ikaw ang aking kaibigan, ikaw ang aking amang nasa langit. At ngayong araw na ito, O Diyos, at sa bawat araw, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa kaligtasan. And because of this, Lord, ako ay mayroong kagalakan sa aking puso dahil sa aking personal na relasyon sa inyo sa pamamagitan ni Jesus. Ito ang aking dalangin. Amen.